Ang 1984 draft ang isa sa mga memorable na draft pick sa kasaysayan ng liga. 5 Hall of Famers ang kabilang dito. At syempre, isa na rito ang GOAT na si Michael Jordan. Pero marami ang hanggang ngayon hindi malinawan kung bakit hindi first pick dito si Jordan. Kaya sa episode na ito, hihimayin nating maigi at bibigyan ng analysis kung bakit nga ba pangatlong pick lang si Michael Jordan. The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Crucial sa bawat teams ang pagpili sa draft, lalo na sa panahon na ito nakakaunti pa lamang ang exposure ng bawat player para mapatunayan ang kanilang kagalingan. Tanging mga NBA scouts at mga chismosa sa tabi-tabi ang source kung gaano nga ba kagaling ang isang player na kanilang pipiliin. Ang bawat kalahok sa draft dapat eligible para mapili. Kailangan naglaro sila ng college basketball para dito. Hindi pa uso noon ang mga high school basketball players na magpa-draft sa NBA. Ginanap ang 1984 NBA draft noong June 19 sa Madison Square Garden. Bago ang 1985 draft pick, coin toss ang ginagamit para malaman kung sino ang unang pipili sa draft. Nanalo ang Houston kontra Portland sa coin toss, kaya sila ang maswerteng first pick. Portland calls tails. Here goes the flip. Heads it is. Pinili ng Houston ang sentrong si Hakeem Olajuwon. No-brainer na ito dahil nanggaling si Olajuwon sa University of Houston. Binuo nila ang Phi Slama Jama kasama ang kanyang teammate na si Clyde Drexler na na-draft naman isang taon bago ito. The Houston Rockets, who are represented here by owner Charlie Thomas and his daughter Tracy, select Hakeem Olajuwon of the University of Houston. It is official. The well-attired Hakeem Olajuwon who started... Sa ikalawang pick naman ay nakuha ng Portland si Sam Bowie, isa ring sentro na may malaking potensyal na maging isang mahusay na player. Sam Bowie, the young man who came back from a stress fracture injury, the left shin bone. He was out for 2 seasons, redshirted, and he has come back. At syempre bilang third pick ay kinuha ng Chicago si Jordan. Jordan of the University of North Carolina. The next pick goes to the Dallas Mavericks. So Michael Jordan, who right now is in Bloomington. Ngayon, bakit nga ba ganito ang kinahinatnan ng draft pick? At meron nga bang pagkakamali ang Houston at Portland na pinalampas nila ang isang one-of-a-kind player sa katauhan ni Michael Jordan? O tama lamang ang nangyari? Narito ang 5 dahilan kung bakit pangatlo lamang napili si MJ sa 1984 draft. Noong 1970s at 1980s, ang mga superstars ng isang basketball team ay mga sentro. Naniniwala ang mga NBA teams na sentro ang focal point ng kagalingan ng isang basketball team. Isang sentro para pamunuan ng team at ang iba pa ay mga supporting cast lamang. Sa kasaysayan, mga sentro ang nagdala ng mga team sa kampyonato. Sina George Mikan, Bill Russell, Wilt Chamberlain at Kareem Abdul-Jabbar ang ilan sa mga ito. Kaya naman naniniwala ang Houston at Portland na sentro ang kailangan nilang piliin. Sabi nga nila, you can teach basketball skills, but you can't teach height. Kahit na hindi man ganun kagaling ang player na sentro na makukuha nila, ang height ay malaking advantage na sa mga panahon na ito. At hindi lang yan, noong 1983 draft, nakuha ng Houston ang isa pang big man, si Ralph Sampson. Pinartner nila si Hakeem Olajuwon kay Ralph Sampson at binuo nila ang Twin Towers na naging bangungot sa mga opensa ng kalabang koponan. Parehong may opensa at depensa ang dalawang higante na ito. Mula 1974 hanggang 1983, 5 sa 9 na first pick ay mga sentro. At mula 1984 hanggang 1994, 7 sa 10 first pick ay mga sentro pa rin. Sabi nga ng mga scouts, ang pagiging malaki ng isang player dati ay isang pambihirang asset sa basketball. Kaya gano'n na lang sila career para palampasin. Second na dahilan ay si Sam Bowie. Ang isa pang sentro na napili bago si Michael Jordan ay si Sam Bowie. Kinuha siya ng Portland bilang kanilang pangalawang pick.
Ngayon medyo komplikado ang sitwasyon ni Bowie. Una, nagsinungaling siya sa Portland na wala siyang injury sa kanyang paa bago pa man mangyari ang draft night. Marami ang nagsasabi na kung alam ng Portland na injury prone itong si Bowie, baka raw si Michael Jordan ang kanilang piliin. Hindi rin mga buddy. Dahil una, meron na silang Clyde Drexler sa team na nakuha nila noong 1983 draft. Si Clyde Drexler ay nagpapakita ng malaking potensyal sa Portland para maging isang solid na shooting guard ng team. Inamin naman ng Portland na kung alam nila ang tunay na sitwasyon ni Bowie, malamang sa malamang kung hindi si Charles Barkley si Sam Perkins ang kanilang pinili. Malaki rin naman talaga ang potensyal ni Sam Bowie at iniisip ng Portland na siya ang second coming ni Bill Walton na nagbigay sa kanila ng kampyonato. At magandang pinakita ni Bowie noong college. Para lang din siyang si Greg Oden. Halimaw sa college pero nung napasok na sa NBA, nagbago ang lahat. Dumagdag pa ang pressure na nakuha sila ng maaga sa draft. Iba rin talaga ang stress kapag malaki ang inaasahan sa iyo ng team. Kung hindi nga lang sa injuries, malamang iba ang naging kwento ng dalawang sentro na ito. Ikatlong dahilan ay hindi pa ganon kalaki ang kumpiyansa nila kay MJ. Hindi natin sinasabi na average basketball player itong si MJ nung nasa North Carolina siya. Sa katotohanan, ang stats niya sa kolehiyo sa loob ng 3 taon niya rito ay 17.7 points per game on 54% shooting, 5 rebounds at 1.8 assists per game. Nakilala siya bilang isang mahusay na wing guy na may explosive leaping ability at malaking parte ng puntos niya ay nanggagaling sa paint. Hindi rin siya nakilala sa pagiging isang shooter at ang kanyang mid-range game pinagdududahan pa. Sa bagay, hindi kasi naipakita ni Jordan ang kanyang ibang aspeto ng laro dahil na rin sa sistemang sinusunod niya under sa kanilang head coach na si Dean Smith. Hindi naman binigyan ng isolation play ni Coach Smith si Jordan at naniniwala siya sa sistema kaysa sa individual talent. Ang isa pang aspeto ay napakapayat pa ni MJ sa mga panahon na ito na sa tingin ng mga NBA teams kayang brasuhin ng mga NBA players. Sino ba naman makakapagsabi na isang patpating 6'6 player kayang maging franchise player ng isang kulelat na Bulls team? May mga analyst nga na nagsasabi na kung pasikatan lang daw, mas may pangalan pa si Charles Barkley sa kanya. Kung individual talent lang daw ang pag-uusapan. Pero dahil mas sikat ang North Carolina sa Auburn University, kaya nabigyan ng mas madaming exposure itong si MJ. Kung uso na sana noon ang mga NBA Combines na kung saan na-showcase ang kakayahan at talento ng bawat kalahok sa draft, sigurado akong mag-iiba ang resulta ng draft pick na ito. Noon kasi mga NBA scouts ang ipinapadala sa mga games ng tinitingnang player at doon na sila magde-decide kung magaling ba o hindi ang player na iyon. Kaso ang problema sa ganitong sistema inconsistent. Paano kung off night ang player o medyo pangit ang gising ng game na iyon? Syempre sayang ang opportunity, hindi balanse. Ika-4 na dahilan ay sa lahat ng mga na-draft na first pick na gwardiya sa kasaysayan ng liga. Dadalawa lamang ang masasabi nating game changers na gwardiya. Una ay si Oscar Robertson noong 1960 at Magic Johnson noong 1979. Kung hindi draft bust ay magiging average na guard lang ang makukuha nila. Nabago na lamang ito sa pagpasok ng taong 1996 kung saan ang first pick sa draft ay gwardiya at siya si Allen Iverson. Sa modernong NBA ngayon mas hinahanap na sa mga guards ang shoot first mentality kaysa mag-facilitate ng floor. Ibang-iba na talaga ang laruan ngayon. Na kung ngayon magpapadraft si MJ sigurado tayong first pick siya, walang duda. Kumbaga merong surplus ng mga gwardiya sa NBA noong dekada 80 at ang mga sentro naman ay isang rarity. Ang pinakahuli at ang pinakasimpleng sagot kung bakit pangatlo lang si Michael Jordan sa draft hindi siya kailangan ng Houston at Portland. Sa kaso ng Portland meron na silang Clyde Drexler. Nakakakuha lang nila noong 1983. Kasama na rin dito si Jim Paxson. Sa kaso naman ng Houston medyo kakaiba. Meron na silang Ralph Sampson na sentro. Pero dahil napaka-unique ni Hakeem Olajuwon, hindi nila pwedeng palampasin ito. Sabi nga mas maigi nang makuha nila ang isa pang sentro kaysa mapunta sa iba. At hindi nga naman nabigo ang mga fans ng Houston nang masilayan nilang sabay na maglaro sa floor ang dalawang higante na ito.
Sa Chicago naman na si Orlando Woolridge na nagpapakita ng magandang potensyal. Inamin naman ng GM ng Bulls noon na si Rod Thorn na kinuha lamang nila si Jordan sa draft dahil wala na silang makuhang sentro. Plano kasi nilang i-trade sana si Jordan para sana sa sentrong sina Jack Sikma o kaya naman ay si Tree Rollins. Pero hindi ito natuloy. Mabuti na lang talaga at nagbago ang isip nila. Sa pagsisimula ng season, nakita nila ang malaking potensyal ni Jordan at sabi nga nila, the rest is history. Natutunan natin kay Jordan na hindi porke hindi ikaw ang naunang pinili, ibig sabihin hindi ikaw ang pinakamagaling. Hindi rin naman natin masisisi ang mga teams na hindi pinili si MJ dahil ang kanilang pagpapasya ay base sa sitwasyon at kanilang pangangailangan. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Coming Olympics, and this man is a can't miss at whether a guard spot or the forward at 6'6", 195 pounds, comes out after his junior season from North Carolina. And you know, he makes them when they count. He can do it in traffic. He can do it under tremendous control. He's a great creator. In the mold of a Dr. J, not as big, but is in that class, and I think he's going to make a great player. He's what you call the people's player. People love to see